Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 11 ng June. 11, ano? June 11, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:35 na. 6:35 ng umaga. At ito nga, nais kong mag-vlog. Maliit lang ito. Patungkol dito sa Ruben Padilla, wala daw nilabag na batas si Duterte. Yan po ang sinasabi niya patungkol doon sa pag-transfer ng 47.6 billion budget manggaling sa ibinigay na nila sa Department of Health, pero itinransfer nila ulit sa DBM, PSDBM, para sila na ang mag-procure. Ayan, wala daw nilalabag sa batas. Wala daw batas na nilalabag. Ayan po ang tatalakay natin. Yung pag-transfer ng pondo na andun na sa Department of Health, na kung saan sila ang qualified, sila ang nakakaalam, sila ang may kakayahan na para mag-determine kung ano ang dapat na bilihin. Ang alam lang natin ay yung DBM, pwede silang bibili mga lapis, papel, ballpen, ganyan, mga bond paper. Ayan po, yung mga ordinary lang na mga supply, office supply. Pero yung kagamitan na gagamitin sa isang departamento, ang nakakaalam po niyan ay yung mga gumagamit noon o yung mga technical man. Ayan po. Yan po ang sinasabi ni Ruben Hood Padilla na wala daw nilabag si Duterte na batas. Ay napakalaki po niyan. Opo. Hindi ko na sana i-discuss ito, pero hindi pwede Hindi ko pwedeng palampasin ito kasi ito po ang topic ko yung nilabag ang batas. Ayan po talaga ang topic ko. At iba po ang gagawin kong pagtalakay dito. Iba po. Gagamitin ko po ang Biblia para mayroon tayong matutunan kahit na bahagya. At hindi natin pwedeng alisin yun. Pag alam na natin, pwede nating i-share sa iba o ipangaral sa ating mga anak o sa mga kakilala o i-rewrite natin. Opo, ganun po ang ginagawa ko . Maikwento ko lang po sa inyo, nung naandun ako sa Saudi taong 2006-2007, ay nauso yung yahoo.com noon. Ang ginawa ko ay kinuha ko yung mga address ng mga dati kong estudyante. Sa probinsya po ito sa probinsya. Kaya kakilala ko lahat ang mga estudyante pati mga nanay nga, mga tatay, kakilala ko kasi nga probinsya po yan . Ngayon, nung nasa Saudi ako, 2006-2007, pinadalhan ko sila ng mga message. Opo. About born again, ganyan, o about God, about love, about good governance, ganyan, o fasting. Ganyan po. Ngayon, yung isang pinadalhan ko, pinabasa niya sa girlfriend niya o dun sa nililigawan niya, taga Cavite. Nag-message sa akin yung babae. Tinanong niya ako kung born again ako o pastor ako. Bakit ka ako? Ayun, kinuwento niya. Yung pinapadala kong message dun sa dati kong estudyante, nababasa ko, sabi niya.
Nababasa ko, ang gaganda, sabi niya. Pastor po ba kayo? Sabi niya eh. Hindi ka ako. Pero nagtuturo ako kako ng Bible study dati. Ayun. Ang gaganda sir, sabi niya. Pwedeng i-share, sabi. Oo kako, i-share mo lang yan, sabi ko. Yan nga ang purpose ko kako eh. Para lumaganap. Ganon. Ngayon, patungkol dito kay Robin Hood Padilla, nasabi niya, walang nilalabag na batas, ay hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Pero ginagalang natin yan, yung mga idea na ganyan. Opo, kung ganyan ang pananaw niya, ay okay lang naman. Pero ito po ang pananaw ko at ginagamit ko po ang Biblia. Na kahit na sinong tao, walang makakasunod sa batas. Yan po. Kaya sa umpisa pa lang po ay kalukuhan lang yung sinasabi na walang nilalabag sa batas. Ang Biblia po mismo ang nagsasabi, walang makakasunod sa batas. Kahit na yung batas ng tao o batas ng Diyos o may darating pang batas, walang makakasunod dyan. Opo. Kasi ang tao po ay naligaw. Ang tao po ay naging alipin ng kasalanan. Ang tao po ay nasilaw sa salapi po eh. Kaya ganyan. Pero bago ko ipagpatuloy po yan, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko yung mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay patuloy na nagbablog, nagsisikap na mag-vlog kahit na may trabaho ako. Sinisingit-singit ko lang po ito eh. Opo, 30 minutes lang po, 6:30 to 7 o'clock. Ayan po ano. At sa gabi ay ginagawa ko na yung mga yung mga Bible verse. Opo. At kung ano yung tatalakayin ko. Ito po sila itong mga sumusubaybay sa atin, si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay talagang nagsisikap na mag-vlog ng mag-vlog. Mama Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Scripture ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Diwana Doko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenen Dogalde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lan Sumintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan o panoorin o suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To,
Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dim Just Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Walde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan, at nakikita ko po na totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan, para sa ikabubuti ng bayan o ikauunlad po ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na dito sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay Robin Hood Padilla, wala daw nilabag na batas si Duterte. Ayan po ang sinasabi niya. Ngayon ay kung biglang tingin yan o mahina-hina ka o wala kang alam sa Biblia, madadala ka dyan eh. Opo. Ay kasi nga ay iniiwasan nila ang batas, o kaya alam nila kasi ang batas eh, kaya nilang iwasan yan. Opo. Pero maliwanag po sa Biblia, at ito nga eh, na wala naman talagang sumusunod sa batas. Wala. At sigurado po yan kasi nakasulat Romans 3 verse 10 hanggang 12. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seek the Lord. Wala po eh. All have turned away, they have together become worthless or unprofitable. Lahat po yan. There is no one who does good, not even one. Ayan po. Pero ito po ay pamantayan po ng Diyos ito, ano? Pamantayan po ng Diyos. At ito, sinasabi lang po ito sa umpisa, para makumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, para magsisi ka at humanap ka ng tagapagligtas. Ayan po, hindi po pinapatagal itong lecture na ito sa amin nung ako ay born again. Pahapyaw lang po yan. Pero yan ang kauna-unahang nililitsure. Maalala ko, bagong dating kami, galing kami ng Pilipinas, pagpasok namin dun sa kwarto, galing ng airport, nagba-Bible study sila. Nung nakita nila na mga bago kami, change topic agad sila. Ganun po yan. Change topic agad yan. There is none righteous. Yan na ang itatopic nila. At para dun sa mga bago. Kasi bago kami eh. Adi, yun ang ililitsure nila. There is none righteous, no, not one. Not even one. All have turned away or turned aside. Humiwalay sa Diyos po eh. They have together become unprofitable. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. There is none who does good. Wala po. Kasi puro kayamanan po ang iniisip natin eh. Puro salapi. Ayan po. Ay ako po ay magsi-66 na po ako eh. Noon, bilib na bilib ako dyan kay Binay eh. Ayaw ng korupsyon yan. Ayaw ng diktador yan. Lumalaban yan. Pero anong nangyari? Hindi ba? Kay Gringo Honasan, bilib na bilib ako dyan dati. Kasi nga, nag-aklas sila dahil daw sobra na raw yung mga korupsyon nung mga nakakataas sa kanila. Aywan ko kung junior officer pa siya noon. Nag-aklas sila. Pero anong nangyari? Ganun po yan. There is none who does good, sa pamantayan po ng Diyos. Pero huwag po kayong mag-alala dahil pag ang isang tao ay nakakilala na o kinahabagan na ng Diyos, ang tendency niyan, iiwasan na niya na magkasala yung dati niyang ginagawa. Ayan po. Kaya nakakagawa na siya ng good. Ayan po. Yun lang kinahabagan. Opo. Pero ang problema kasi natin, yung mga kinahabagan,
ay hindi naman magpapakamatay dyan sa kayamanan o sa gobyerno. Hindi magpapakamatay po. Magpapakamatay po siya kung ang usapin ay patungkol sa Diyos o iaalay niya ang kanyang buhay para sa Diyos lang. Hindi sa kapirasong lupa. Hindi po. Kaya yan ang problema O dyan sa politika issue, hindi po. Hindi i-discuss yan ng mga taong ligtas. Hindi. Ang buhay nila, ang oras nila, o ang kayamanan nila, o ang mga resources nila, iaalay nila sa gawain ng Diyos. Yan po ang problema Ngayon, punta ngayon tayo dito sa Galatians. Ulitin ko ito ay sa pang-umpisa lang ito. Sa umpisa lang ito, sinasabi. Pagkatapos masabi sa iyo yan, hindi na uulitin yan. There is none righteous, no not one. Hindi po. Hindi pa ulit-ulit yan, Galatians 3, verse 10 hanggang 12 po, All who rely on the works of the law are under the curse. For it is written, curse is anyone or everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Now, it is clear that no one is justified before God by the law, because the righteousness will live by faith, or the righteous will live by faith. Ayan po the righteous will live by faith. Ayan po The law, however, is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. Ayan po. Napakahirap pong intindihin yan. Pero, okay, ulitin po natin Basahin natin at isabay na natin na pag-discuss po All who rely on the works of the law are under the curse. Curse po kasi yung batas. Curse po yan. Kung maintindihan nyo po, ang mga tao na bubuhay noon walang batas. Konsensya lang po. Ang mga tao nauna kay Moses nabubuhay na. Hindi ba? Walang batas. Ang batas po ay ibinigay lang kay Moses. Pero nabubuhay ang mga tao noon. Bakit? Ay idinagdag ang batas kasi sobra ng sama ng tao. Piloso po kasi Piloso po ang mga tao. Wala namang kanyang batas Ayan nga. Yang ganyan sa sinasabi ni Robin Hood Padilla na wala daw nilalabag na batas kasi nga walang batas. Ayan po. Pero mayroon po tayong konsensya. At yung parusa na nakuha natin, na namana natin kay Eva at Adan, wala pong batas doon. Kung hindi lang sila sumunod doon sa utos o doon sa palatuntunan o doon sa suggestion ng Diyos na huwag niyong kakaili dyan. Ayan po. Aywan lang natin kung yun ang batas doon, pero sumaway sila, ayan na nga. Nagkaroon ng kamatayan ng tao. Nasok ang kamatayan sa tao. Ayan, naging 1,000 years. At ngayon, binabaan ng binabaan dahil sa kasakiman po ng tao. Binabaan ng 120 years. Ngayon, bihira na ang umaabot po ng 120 years. Ayan po, panahon nila Moses, umabot sila yan ng 120 years. Ganun po yan. Dahil nga, binabaan ng binabaan kasi nga sobra na talaga ang kurap ng tao. All who rely on the works of the law, kung sino daw ang umaasa dyan sa batas, sa pagsunod sa batas o maliligtas sa batas, you are under a curse. Kasi nga, curse po yung batas Huwag kang gagawa nito, huwag mong gagawin yan, o ito ang gawin mo. Pag hindi mo ginawa yan, anong gagawin sa'yo? May parusa. Ayan po. Curse nga yan
Kamatayan nga ang dulot nga ni kamatayan. For it is written, curse is anyone o everyone who does not continue. Pag hindi mo ginagawa, ay alam mo may batas na ganyan, ay hindi mo naman ginagawa, who does not continue to do everything. Lahat po yun. Written in the book of the law. Under ka sa curse. Ayan po. Ay nangangalon niya ba? Ay opo. Pumapatay ba ng tao? Ay opo. Nagnanakaw ba? Opo. Nagsisinungaling ba? Ay opo. Kaya you are under a curse. Ayan po. Diyan po nanggaling ang lahat ng batas. Yang plunder na yan, galing po yan sa huwag kang magnanakaw. Do not covet, hindi ba? Sa 10 Commandments po yan, do not covet, hindi ba? Huwag mong hangarin yung hindi sa'yo. Ganun po yan. Ngayon, ituloy ko lang now it is clear that no one is justified. Ito po ang gusto kong ipaalala No one is justified by following the law is evident. Sa ibang verse po yan. Walang maliligtas kung ang gagamitin lang natin ay batas. Wala. Because, sabi niya, the righteous will live by faith. Ayan po. The law, however, is not based on faith. On the contrary, the man who does these things will live by them. Kung ikaw ay nananahan sa faith, doon ka mabubuhay. Kung ikaw ay nananahan sa batas, ayan nga hindi ba? Ayan nga po kaya nila naipibilanggo si Dilima Hindi ba sundin natin ang batas, sabi nila Nagagamit po ang batas para pang-umpres. Opo, at alam po yan ni Jesus Christ kasi sinabi niya, kayo mga Parisyo kayo, kanya binibigyan nyo ng mabigat na pasanin itong mga tao Ayan po. Pero kayo, hindi naman kayo bumubuhat kahit na yung finger nyo. You do not lift your finger, sabi niya. Pero binibigyan nyo ng heavy load ang mga tao. Ayan nga, dahil dyan sa batas, nagagamit po ang batas pang-bilanggo o pang-oppress o pang-exploit. Ayan po. Ngayon, ano ang sinasabi ni Robin Hood Padilla? Wala daw nilalabag na batas si Duterte. Ay, bahala ka. Pananaw mo po yan Bahala ka. Ito na tayo. Sa Galatians. Sa Genesis 15. Genesis 15 po ito, verse 5 hanggang 7. Pero ito ay nasa Romans, inulit sa Romans, inulit na naman sa Galatians, at inulit po sa Hebrews. Ayan po, kaya napakahalaga po nito. At atin nang tunghayan, hindi ba? And the Lord took him outside and said, tinanggal siya doon sa lupain ng kanyang ama. At si Abraham ay pinapunta doon sa malayong lugar na hindi niya alam kung saan yun. Now look to the heavens and count the stars if you are able, sabi niya. Ay tinignan naman niya ang stars sa heaven. Then he told him, so shall your offspring be. Sa iba yung, so shall your descendants be. Ayun daw, kasing dami ng bituin sa langit, hindi ba? Abram believed the Lord, and it was credited, or it was accounted for him as righteousness. Ayan nga, naniwala sa Diyos o sa mga palatuntunan ng Diyos o sa mga sinasabi ng Diyos na ang descendants mo kanya ay kasing dami ng bituin sa langit. Ayan po. Nasamantalang noon ay wala pa siyang anak. Mag-90 na ata siya. The Lord also told him,
I am the Lord who brought you out of Ur. Yung nga, doon siya tinanggal doon sa Ur, yung lupain ng kanyang tatay, of the Chaldean, to give you this land to possess. Ayan, ipinangako nga yung yung lupang pangako ay kung saan man yan ay Israel siguro yan. O kaya yung kaguluhan dyan ay wala po tayong magagawa dyan kung ang Diyos po ang nag-decide. Kung Diyos na po ang nag-decide na itong lupa na ito ay sa mga Israel ito, wala tayong magagawa dyan. Kaya nga hindi ako sang-ayon doon sa mga ibang sinusubaybayan kong mga vloggers na sobra na raw. Hindi ay kung pangako yan pinangako sa kanila na yung lupain na yan ay sa kanila mangyayari po yan. Mangyayari at mangyayari po yan. Opo, kahit anong mangyayari po yan. Kasi pinangako po yung iba naman kasi ay hindi naman kasi alam ang history Ayan po pero balik po tayo dito Ang masasabi ko lang kasi dito, ang tao po kasi ay patuloy sa paglabag. Opo. Kaya nga hindi po maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Kasi tayo mismo ay araw-araw po may nilalabag tayo. Pero ang kaibahan po ng mga born again, ang kaibahan po ng mga kinahabagan ng Diyos ay hindi na sila nagkakasala ng dati. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Yan po ang nakasulat sa Romans. Nagre-renew po ang kaisipan natin. Yung dati nating ginagawa, iniiwasan na natin. Opo. Kaya pwede po na sa bandang huli, mayroon na mga tao na righteous. Ganun po yan. May mga ilan-ilan ay simpre ay ayaw na nga ng kayamanan hindi ba? Ayaw na ng kayamanan ng ibang tao dinudunit na nga lang yan Yung mga malapit nang mamatay po. Sabi ng attorney, saan dadalhin itong kayamanan mo? Ay wala na akong pakialam dyan. Sabi ng mga born again na mga mayayaman, idudunit ko na lang yan sa simbahan o sa kawang gawa o sa mahihirap. Ay ano ang gagawin natin dito? Wala na akong pakialam dyan. Nakaredy na akong mamatay, sabi niya. Hindi ba? Yung mga walang anak, yung mga ipinagkaloob na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya nga, mayaman po ang simbahan Opo. Hindi nagtatax ang mga tao dyan, pero ang daming nagdodonate po yan. Paano mong ididemanda yan? Sige nga, paano mong ididemanda ang tao na ayaw na ng kayamanan? Hindi ba? Ay tanungin natin, si Duterte ba gusto pa ng kayamanan? Ay gusto pa Kaya naglalabag po yan ng batas. Pero kung ikaw ay dineclare mo na wala na akong pakialam dyan sa kayamanan ko, sige kunin nyo na yan. Ganun po ang masasabi natin na kuwan na siya, righteous na siya. Ganun po. Nagbago na siya. Lahat ng gagawin niya ay tama na. Kasi nga paano mong ididemanda nga yan kung ay ibinibigay na nga ang kayamanan sa estado, hindi ba? Sa gobyerno, sa DSWD. Hindi ba? May gumagawa ba yan? Mayroon po, ang daming gumagawa yan. Nag-iiwan na lang ng kaunti. Ang dami po. Hindi ba? Ayan po. Ngayon, ang masasabi ko lang hanggang ang tao ay gusto pa yung pera sa lapi, patuloy po na nagkakasalayan at patuloy po na lumalabag yan sa batas. At ito nga bibigyan ko lang ng emphasis si Ibat Adan po na namana natin, sila ay pinarusahan dahil hindi naman sila lumabag. Kasi wala pang batas noon. Hindi lang nila
tinupad yung bilin sa kanila. Hindi ba? O yung, kung sabihin natin na konsensya, ay hindi nila sinunod yung konsensya nila. Ayan po, kaya nagkakasala po ang tao. Oh. May konsensya po ang tao at nauna pa yan sa batas na ibinigay kay Moses. O nauna pa yan yung konsensya sa mga batas na ginagawa natin ngayon, yung plunder law. Ayan po, para maintindihan nyo. Oh. Hindi ba? Oh. Ay sige, ay kung walang nilalabag, ay bahala na. Ay sinong babayad yung 47 billion na yan na transfer, ini-award dun sa Parmali yan. Ini-award na wala namang kakayahan yung Parmali. Walang experience, walang record na billion ang kontrata nila dati, na kumontrata sila ng billion at walang pundo. 625,000 lang ang pundo. O paano nilang binigyan yan ng pabor? Hindi ba? Ay ako po ay engineer ako sinabi ko na kung wala kang kakayahan ay sa evaluation lang ng bid, disqualified ka na. Opo. Wala kang record, wala kang pundo. Hindi ba? Wala kang technicality. Ay paano ka mangungontrata ng, halimbawa, gagawa ka ng high-rise building? Hindi ba? Paano kang papaboran? Pero yan pinaburan nga kasi nga kay Duterte. Ayan, mga kasangga niya, mga Chinese ata o mga kasama niya sa drugs, di ba? O ayan po. O ay bahala kayo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Pero pakinggan nyo po, hindi ba? Pakinggan nyo. O. At ito si Robin Hood Padilla, nagsasalita ito ng hindi niya alam. Opo, hindi niya alam. Patuloy po tayong lumalabag. Kaya nga walang maliligtas Walang tao na maliligtas. Maliligtas lang dahil sa faith o pag nag-iba yung paniniwala mo. Ayan po. Magiging righteous ka. Paunti-unti. O sige po at dinadalayan ko po sa ating pakikinig ay tayo ay kahabagan ng Diyos at tayo ay bigyan niya ng wisdom. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kababayan. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.